Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa Mexico, sa labas po ng bansa. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po sa pagtikod at pag-analisa po ng ito yung napakaganda pong treasure marker na isa pong telescopic butas po na ito po ay nakaukit po sa isang bato mga katiits. Ito po ay pinadala po ng ating katiits na ito ay nagpatulong po sa pagdikod at pag-aanalisa. Okay. Unang-una po, ako ay nagpapasalamat po sa aking mga viewers, mga followers at mga subscribers. Thank you so much po. Thank you so much na marami na ito ipatuloy niyo pong ako po ay sinusuportahan sa aking YouTube channel po. Ito ay bagamat ito ay bago pa lamang, ito po ay di gaano pang malaki. Sa inyong tulong po katiits, alam ko ito ay ilalaki din po at mag-grow katiits. Okay po mga katiits, naramay pong nagko-comment sa aking comment section kung paano po ipadala ang mga treasure marker, treasure sign at treasure symbol. Pwede nyo pong ipadala po ang mga treasure sign, symbols and markers sa akin through my Facebook page, Alejandro Sanchez. Ang aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka sunglasses po ako doon. Kasi po maraming pangalan ko po na Alejandro Sanchez ang lumalabas po doon sa Facebook page. Hindi lang po isa po ang Alejandro Sanchez. Kaya po ang inyong pipiliin po yung naka-shade o naka-sunglasses po na Alejandro Sanchez. So doon nyo po ipadala po sa Alejandro Sanchez na may naka-sunglass o naka-shade po. So yun po. Ang yung gagawin nyo po muna ay kailangan friend muna siyempre po tayo. So i-add friend nyo ako. Ang next yung move ay pwede nyo pong i-send o ipadala po ang mga picture po ng treasure symbols, treasure sign, and treasure markers sa akin mga katids. O maraming salamat pala po sa mga katids po natin na itong mga previous po na nagpapadikod. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa pag-aanalisa, sa pag-didikod ko po. Bagamat yung iba po ay natukoy po natin na trace through treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So yung walang mga gamit po ng mga treasure hunter po nating mga katiits po, siyempre po dedepende po sa ating pag-aanalisa, pagdidikod sa mga item po na kanilang pinadala po. Okay po. Thank you so much. Tayo po dadako na sa didikod po, pag-analisa po. So ito pong isang rock triangle shape po, at ito po mayroong telescopic hole. So mayroon siyang butas na isang triangle katiit. So ito po isa pong napaka-unique na treasure marker. Ito'y pinadala po ng ating katiits na ito'y kanyang nakita po sa kanilang lugar. Medyo nasa mga high-rise area daw po ito na kanyang nakita. So ito po nagtataka siya kung bakit ito po isang nag-form na triangle at mayroon siyang butas na tagusan po. So ito po isang positive na treasure marker ng isang Japanese soldier mga tis. Kasi nga ang triangle shape ay isa pong paborito pong treasure marker sign o treasure symbol sign po ng Japanese soldier mga katiits. So yan po ay ang gagawin niyo po ay i-check niyo po yung paikot nito, yung apat na sulok katiits. So yung north, south, west, and east katiits. Kasi nga posible po mayroon po itong tinatawag na countersign or coordinated markers kung saan po nag-pinpoint po sa item. So yan po, pwede rin po i-check po yung mismo pinaka markers baka mayroon po itong tinatawag na giveaways o nandyan lang po pala sa
pinaka-stone marker. Pwede nyo i-check po ng metal detector or gold locator, yung pinaka-kabuuhan po ng treasure marker nito. Pwede nyo pukpukin po ng maso, pwede pukpukin ng bato or martilyo ang kabuuhan po itong treasure marker. Baka mayroon ito na tawag na rock enclosed item o tinatawag na giveaways na mismo po linalagay po dyan sa mga markers, mga ka-TH stone markers, mga minsan sa old century tree markers ng mga Hapones o minsan po yung mga Koreano at Chinese mga ka-TH. So yun po, ito po ay isang napaka-legit isang napaka-legit na treasure marker. Ito ay isang positive na treasure sign o treasure symbol mga ka-TH. Sabi ko nga, itong triangulation ay isang paborito po na treasure sign, treasure symbol o treasure markers ng mga Japanese. So ito po, ang tingnan nyo po na yung paikot nito. Tingnan nyo po yung paikot, yung apat na sulok, apat na kanto na itong mula dyan sa north, south, east and west. So yun po yung area, yung mga sa distance lang po, sa layo lang po ng 3 hanggang 7 meters po ang layo. Posible po kasi na mayroon po itong mga tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated marker mga ka-TH. At doon mismo sa mga ganyang counter sign o tinatawag na coordinated markers, posible po yung item ay located doon o na doon po mga ka-TH. So madalas po doon po nila linalagay po doon sa mga coordinated markers yung mga item niya mga ka-TH. Doon sa mga counter sign markers yung item. So tingnan niyo po yung apat na sulok ng itong paligid po ng pinaka-treasure marker na ito'y isang triangulation, isang triangle at ito po may telescopic hole sa mismong gitna mga ka-TH. So yun po, pwede rin po yung ito po ay nagtutukoy po na yung pinasasabing telescopic o triangulation na ito'y butas ay pwede po sa sentro. Pwede nyo pong sa may bandang south. So, didistansya lang po kayo ng 3 hanggang 7 meters. Pwede kayo magtisdig po dyan sa area niyan, sa south area. Kasi nga itong isang spoke hole o itong butas na ito'y telescopic na butas, itong tagusan na butas po ay isang center po. Ito yung nagpapahiwatig na nandyan lang po mismo sa kanyang harapan po mga tin. So yung south area, pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator o ano po mga treasure hunting equipment na pwede pong makadetect po ng treasure item mga kapatid. So, huwag yung kaligtaan po kahit hindi yung sa south area, yun di po yung tatlo pang sulok po, yung west, yung north, at yung south area kapatid. So, yun po yung bantayan nyo po kasi nga may posibilidad po ito na mayroong tinatawag na coordinated markers, countersign markers o tinatawag na coordinated markers na yan mga kate. So, yan po. Sa distansya lang po. Pwede na po yung hanggang 5 meters po ang layo. Kasi nga, kung di gaanong kalakihan po yung pinaka-markers, pinaka-tertiary marker mga katits, ay po yung naglalaro lang po yan sa mga 3 hanggang 5 meters po ang distance. So, i-check nyo po yung bandang east, 1,357 meters or bandang west, 3 hanggang 5 meters po ang layo yung area yan. At ganun po yung kanyang north area. Same distance po, 3 hanggang 5 meters din po ang layo. At yung kanyang opposite side po sa south, ganun din po ang inyong titingnan po dyan. So, yung apat na sulok po. At sabi ko nga, yung una ay focus po kayo doon sa pinaka pinpointers po na itong butas po, telescopic. Ito is nasa harap po, sa harapan mismo yung kaniyang tinutukoy po mga tesa. I-check nyo po, posible po ito may mga tinatawag na coordinated markers o countersign markers mga tesa. At posible po doon po yung item nila dinalagay sa mga counter sign na yan mga tits. At pwede po may mga
old century tree at pwede po nakaukit po yung butas po, triangle at may naka-engrave din sa gitna at pwede rin po sa mga small stone na medyo may kalaitan na bato na ito'y ginagamit din nila at ito'y mayroon naka-engrave, may nakaukit po na at parang telescopic o hole or triangle shape mga katiis. So yun po ay madalas po ginagamit po yan ng mga Japanese soldier mga katiis. Okay po, dahil nga ito'y medyo may kaliitan na treasure marker, hindi na po ito lalayo katiits. Kaya po, i-check nyo po yung 4 na sulok ng metal detector, ang gold locator, o ano po yung inyong mga treasure hunting equipment na dala-dala. So, yun po ang aking unang pinapaalala sa inyong mga test na yung treasure sign, treasure markers mismo. Huwag niyong kalitaan po sa pag-check. Possibly po, mayroon po yung tinatawag na giveaways na mismo dyan sa mga treasure marker na linalagay po nila katiits. So, mga katiits, sana po nasundan po ng ating katiits na ito yung nagpapadala po na isang napakaganda pong treasure marker na isang triangle shape rock at ito may telescopic hole na ito'y posible pong nasa sentro, nasa gitna po at ito nga naka-align po sa may south area mga katiits. Okay po, ako po ay nagpapasalamat po sa patuloy po at walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel sa decoding at pag-aanalisa mga katiits. Okay po, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, please, i-favor lang po, mag-subscribe at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas po dito. Okay po, maraming salamat po sa mga bagong subscriber at sa mga bagong followers po at siyempre po sa mga bagong viewers ko mga katiits. At ito'y sa patuloy po sa inyong panonood po ng aking YouTube channel. Bagamat ito'y medyo may kaliitan pa lamang katiits sa inyong tulong, mapapasaan ba ito'y ilalago din, ito'y mag-grow katiits. Ito po ay isa pong treasure marker, symbols and sign na ang aking pong tema po dito sa aking bagong YouTube channel mga katiits. Okay? Maraming salamat po sa mga katiits po natin na walang sawang pagsubaybay at nagtangkilik po sa aking YouTube channel na isa pong treasure marker, size and symbol at decoding at pag-analisa mga katiits. Okay? Muli, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. God bless us always, katiits.